All right. So yun. I'm gonna, okay, just spotlight myself. Okay. So first and foremost, we have to start with a prayer. Bago ang lahat. Okay. Pray muna tayo, guys. Let's go. The Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this wonderful time that you have got us all together for this Zoom meeting. And we know, God, that all of these people, yung mga leaders po ng First Class International, they are very serious in achieving their goals. And we know, God, that this company, First Class International Marketing OPC, ginawa niyo pong instrumento para makuha ng mga committed leaders na nandito ngayon sa Zoom, maging instrumento ang First Class International para makuha po ang aming mga pangarap. And so, ito pong training na to, Panginoon, we just wanna lift up into your hands na kayo po ang manguna sa amin, magturo sa amin, Panginoon, and guide the right path, Lord God, sa tama po naming mga partners and mga potential leaders na makakasama namin dito, Lord. And you may bring us to the right partners in the business. In Jesus' name we all pray and everybody say, Amen. All right. Ayan. Shout out po sa ating 22 million committed mga next millionaires, the first batch of millionaires of First Class International. Guys, lahat ba na nandito naniniwala? Of the pioneering stage of the company. We just launched the company last January 17. And so, you have a chance to be part of the first millionaires of the company. Yeah, sige nga, sino ba naniniwala dyan? Ang mga naniniwala, nag-open ng cam. Loud and proud, di ba? Nag-open ng cam yung mga naniniwala na sila ay kasama sa first batch ng mga millionaires ng company natin. O, di ba? Yan, nandiyan sila. Sige, mag-ano tayo. I will remove my spotlight so I can see all of you. Ayan, o, di ba? So, yung mga naka-open ng cam ngayon, ito talaga yung mga nakatakda na makasama sa ating first batch of millionaires. Yun lang. Yung iba, hindi naka-open ng cam. Paano po yun, coach? Paano po yun, mentor Sam? Hindi na naka-open ng cam. So, ayan, meron naman tayong second chance. So, sige, second chance. Open ang cam. Kasi bago tayo po nag-start ng ating training topic, tayo po ay nagpipicture. Yung before and after. Ganon. Okay? Sige, sige. Picture muna tayo before and after. Come on. Everybody. Everybody, come on. Open your camera and let's have a picture before and after. Yeah. So before training, ito po yung mga kasama natin. 23 million. Ayan. Sige, paano tayo mag-picture? Alright, sige. Ready, ha? Imagine mo si Kabayani kahit nag-drive, naka-open ang cam. Ikaw at ang company together forever, magkasama po tayo. Abutin ang ating mga pangarap. That's why we have this sign. Ayan, ganyan. Alright, 1, 2, 3, go. Ayan, sige, picture tayo. Huwag po kayo hihinga ng 10 minutes. Naku po, 10 minutes. 10 seconds lang pala. 10 minutes hindi huminga. Wala na, nag-collapse na lahat. Ayan, o, diba? Ang saya-saya. Alright. Okay, thank you so much. Yan, na-captured natin, no? Wow. So, we are now 25, 26. Keep on coming. Baka po yung mga members nyo, especially sa mga bago, no? Ay magandang maisama natin sa ating mga training series. Yung ating mga kasama. Alright? Mas magandang maisama po natin sila sa mga training program ng company. Dahil this is very, 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 very important. Alright? Kasi your success depends on your training ground. Okay? Para kang sundalo na hindi ka pwedeng sinugod sa gera na hindi ka dumaan sa training. So talagang anong panlalaban mo sa gera, no? Kung wala kang mga bala. So ang training po, doon tayo kumukuha ng maraming ammunition natin, mga bala natin. Alright? Para manalo tayo sa laban. Right, so yon. Grabe, kanina 26 eh. Ngayon 24. Nangyari. Coming, no? Invite pa natin. Kung may mga nalalaglag po, pabalikin nyo lang po. And always see to it na meron po kong leader sa left and leader sa right. Every time na may training po tayo.
Yan ang lagi nating paalala, no? Make sure na meron kang leader sa left and leader sa right. Yan. Bakit mentor some left and right? Kasi nga binary tayo, di ba? Kailangan mo ng leader mo sa left and leader mo sa right. Hindi pwedeng one-sided ka lang. Para balanse ha. Hindi pwedeng one-sided lang. Kahit sabihin natin, nandun na lahat ng agila mo sa kabilang side. Your group, your network, your organization, fairly. Okay? Kung mahal mong kaliwa, mahal mo din yung kanan. Left and right. That's our business. Okay? Hindi pwedeng magkaroon ka lang ng favoritism. Na dito lang ako sa left. Dito lang ako sa right. Hindi ganun ha. Okay? Because in a binary business, time will come, your strong will become weak and your weak will become strong. So you have to treat them, love them fairly. Agree? Yes? Okay? Agree tayo lahat dyan, ha? Alright. So, ano pa topic natin for tonight? Patype nga po dyan sa ating chat. Sino po yung mga nakakaalam nun ng topic natin? Ayan, sige po. Ayan, salamat sa mga nagpa-participate. Yes, Coach Sam, agree. Ayan, thank you po. Ang topic natin for tonight's training is all about, shout out din daw po kay Ma'am Angel, new distributor from Pampanga. Welcome po, Ma'am, to FCI. O, bago lang pala si Madam. Napakaswerte naman ng ano na to, ng kanyang direct. Kasi I can see that he has a big network, big community yan. Kasi nasa BG siya eh. Nasa BG community si Madam. Anyways, okay. Sige, sige. Yahoo, Yahoo, Yahoo. Sabi ni Coach Noel, I am a millionaire here in FCI. Yeah, congratulations. I believe it, I claim it. Okay, ready na tayo lahat, no? The topic for today is why we're in the business of networking. Bakit tayo nasa networking business? Naku po, importante dito, especially pag may bago kang member, dapat dito mo pinapa-attend ng training. Yung ang topic ay why networking, why MLM. And then at the same time, ang ganda ng combination ng topic, bakit tayo nasa MLM at bakit tayo nasa FCI? Kung meron kang mga, yung for follow-up mo ng mga prospects na hindi pa nagpe-pay in, pwede mo rin silang invite sa ganitong training. Kasi ito yung training na magpapalalim ng understanding nila. Why should they decide to join the industry and also the company? Kaya you can also invite them. You can send privately. Okay, you can send privately the link of this Zoom meeting para po mapajoin mo sila at the comfort of their homes. Di ba? Napakadali na nga lang. Sa bahay ka na lang, di ba? So, habang nagpapahinga ka, nakikinig ka ng training, may mga natututunan ka kahit nasa bahay ka, di ba? Okay? So, sige. Please invite all of them para makasama pa natin sila. Alright, sige. And let's go to the slides. Nakikita na po ang ating sinishare. Yan. So, as you can see, ayan po, Thursday training series. Yan po, mark your calendar. And every Thursday po, yan po yung, kasi ang ating pong Zoom schedules ay every Monday, every Tuesday, Thursday, and then Sunday, right? Tuesday, Thursday, meron pang Friday. So, apat. Ulitin ko every Tuesday, Thursday, Friday, and then Sunday. Sa 4 schedules po ng Zoom natin, alright, yun pong Thursday, so out of 4, isa, yun po yung training series. Alright? Na ako po yung major speaker po dyan. At the same time, once a month, nagiging speaker po natin yung ating product trainer po, si Coach Noel. Okay? If I'm not mistaken, next week,
Siya yung mag-IPT via Zoom, no? So kaya po, let's make it a habit na every Thursday, tune in to, for you to grow, not only yourself, but your entire team. Make it sure ha na mga members niyo po, sabi ko nga palagi, members mo sa left and right, no? May mga nakakasama. Left and right palagi. Binary tayo. Okay, lagi kami may isasama dapat. So ito ay free, kaya kailangan natin mas i-value siya dahil nga kumbaga priceless. Yung mga matututunan natin sa training ay priceless po yan. Kailangan po natin siyang i-maximize. Kaya lang, nangyayari kasi sa iba, libre na nga lang, kaya hindi tuloy na value. Di ba? Kaya siguro kailangan yatang maningil para i-value yung training. No? Kasi nga marami sa atin, gusto lang natin na kumita, pero ayaw naman natin matin ng mga training. Nasa training po yung susi ng ating mga hinahanap na sekreto. What's the secret? Para maging millionaire ako dyan sa business na yan. Nandun mo yung matatagpuan sa training. So hindi ka umattend ng training, so hindi mo makikita yung mga susi na yun, di ba? So once again, ang ating pong napakagandang topic ngayon, bakit tayo nasa MLM? Napakadami namang industry, napakadaming pwedeng gawing business, bakit nandito tayo? And napakadami rin namang mga MLM companies, bakit tayo sa FCI? And again, dito tutulungan natin na mas lumalim pa yung ating understanding because the more you know, the more you love. Kailangan mas lumalim ang pagmamahal mo at lalalim lang yon pag lumalalim din ang iyong understanding. Parang sa juwa mo lang yan. Okay? Getting to know each other with your juwa, your partner, right? The more na nalalaman mo, nakikilala mo siya, lumalalim ang understanding nyo to each other, so mas lalo kayo nagmamahalan. Ganon din po sa atin dito. Kaya ako, I always say, pag may nawawala sa company natin, nandito na, tapos umaalis, hindi talaga nila tuluyan, lubusang naunawaan kung sino si First Class International. Kasi pag ito ay deeply na-internalize mo, talagang tama yung sinasabi nila, press, this would be the company to retire. Kumbaga, ito na yung kumpanyang sasamahan mo, ito todo mo ang, kumbaga, ang huling hura. Bilang ikaw ay networker, bilang ikaw ay leader, entrepreneur, bilang ikaw ay lumalaban sa buhay, dito mo itutudo ba? Ha? Ito todo mo na lahat dito dahil ito na yung magiging retirement company mo. So kaya kailangan lumalim yung understanding mo sa company natin. Okay? Are you guys here? Nandiyan kayo lahat? Right? Well, let's go. Ang first na dinidiscuss nating topic po dito is deeper understanding about networking business. Okay? Para mas ma-inlove ka pa sa industriya natin, dahil napakarami namang industry na nakakatulong, maraming industry na nakakapagpayaman din naman, pero what is the number one industry that produces most numbers of millionaires in the whole world? And that is the network marketing industry. The industry for all walks of life. Okay? Kaya naman, lahat ng tao, especially yung mga nawawalan na ng pag-asa, pag nasumpungan po ang ating industriya, nagkakaroon sila ng muling pag-asa na makaahon, na makabangon, na makuha ang kanilang mga pangarap dahil sa ganda po ng industriyang ito. Kaya lang dapat, mahalin mo siya. Love this industry. Para ganun din ang babalik sa'yo. Because when you hate this, kasi alam mo, simple lang naman, what you give, you get. That's the law of nature. What you sow, you reap. If you planted hatred, bitterness, negativity, yun yung maiaani mo. But if you plant good seed, if you plant a very, alam mo yun, positive environment, good vibes, kaya nga sa ating business presentation, lagi na lang nandun yung smile. Nagkakaroon tayo ng maganda, kabutihan, ng good vibes. Smile nga dyan, mga kapuso, kapamilya, kapatid.
Ayan. Masarap ng umingiti. Ibang pakiramdam. And we can give a smile dahil nandito tayo sa napakagandang industry ng network marketing. Okay? For you guys, no, mga nandito na marami na rin karanasan sa networking, marami sa atin dito mga tinatawag ng alamat. Can you describe one word, no? What is network marketing for you? Sige nga, tingnan natin sa ating in one word, how do you describe this industry? Tingnan natin. Basa tayo, basa. One word lang, ha? Hindi one sentence. Okay? How do you describe the industry? Sabi ni Coach Noel, life-changing. Oh, di ba? One word yun eh. One word yung life-changing na yun. Very good. Success. Oh, sabi ni Coach Bea. What else? Lahat ng mga nagmamahal sa industriya natin. Di ba? One word din yan kay Apply Jerwin. Good vibes, di ba? Ginagawang one word na lang eh, no? Kung gusto mo lagi ng good vibes, punta ka sa networking industry. Di ba? Especially sa ating company. Ano pa? If you want success, this is for you. If you want life-changing industry, this is for you. O ano pa? O sige, kahit 2 words na. Nahirapan pa kayo sa one word. O sige, kahit 2 words. Sabi ni Coach Bea, leveraging. O, di ba? Okay, one lesson na nakuha ko dun sa kausap ko sa ka-breakfast meeting ko natin. Kailan nga, anong araw ba yun? Ngayon ay Thursday. Kahapon ng umaga. Ka-meeting namin sa Soler. Isa sa mga MLM legends sa Amerika na nagkaroon na rin siya ng sariling company. Multi-million dollar earner. Million in dollars, no? You can search his name. You can check it out in my timeline. Kumbaga, ang tanda niya na sa industry, I think 30 to 40 years na sa industry. So, napakadami ng multi-millionaires na na-produce. Iba talaga ang wisdom, no? Pag may mga kausap kang ganun. Sabi nga niya ang pinaka na-in love sa ganitong industry ng network marketing ay yung leveraging talaga. Kasi nga, I'd rather work 1% of my effort with 100% people so I can get 100% result than working so hard alone 100% by myself. Kumbaga, that's the law of leverage, di ba? The law of leverage is 1% of your effort with 100 people, that's 100%. So meaning, kung ikaw man ay mawala, hindi naman mawala yung 100 people na yun, di ba? Yung ganun. So that's leveraging. So kaya kailangan yun mismo one word leverage, isa yan sa dapat maintindihan, maunawaan mo. What about residual? It comes to that, ma'am. We can say that that's similar. I mean, synonyms of leveraging is residual. You can get residual income from leveraging. That's why we called it leverage income. All right, sabi ni Coach DRJ, I'm leveraging. That's the beauty of our industry. You can leverage not only the income, not only the effort, and also the time. Kaya nga may tinatawag tayong time freedom because you have the money to enjoy your time and you have the time to enjoy your money. Why is it so? Because you have the leverage business. How can you have time freedom kung wala kang cash flow? Hindi ka pwede magkaroon ng time freedom kung wala kang cash flow. Or well, pwede rin naman kasi marami naman tao, maraming oras eh. Time freedom, pero wala nga lang pera. Pero hindi mo pa rin ma-enjoy yung time freedom mo kung wala kang pera. Di ba? Tama naman din. Ano pa? Lahat ng lumbay masasagot sa networking, sabi ni Opa J. Sabi ni Coach Lizelle, financial freedom. Yeah. Ayan. So, copy-paste na lang, di ba? Impossible dreams became true, sabi ni Bob Venus. Totoo nga po yun. Yung mga imposible, nakala mo hindi mo na kayang abutin, kaya pa pala because of this business. Especially yung mga tao na nangarap na parang
Kaya ko ba magka-sports car? Yung pala, kaya pala pag nasa networking business ka, no? Yung mga ganon, yes, possible talaga siya. Alright, so thank you sa mga nagpa-participate sa ating no? Okay, sige, balik tayo dun sa ating screen. Alright, that's how we love the industry. It's really life-changing. Pangarap mo, pwede mo dito makuha. That's network marketing. And meron po ditong ganito. There's a story here. Okay? The story of Fox and the Rabbit. And you have to understand, sino ka sa dalawa? Okay? Kasi ang kwento po na to ganito. Si Fox at si Rabbit, it's a story of prey and predator. Si Fox, kakainin niya si Rabbit. Si Rabbit po, okay, tumatakbo siya para siya ay mabuhay. Kasi pag naabutan siya ni Fox, magiging lunch siya. You are my lunch. Gutom na ako, di ba? Pag naabutan kita, aking ka. So ngayon, dahil sa bilis ng takbo ni Rabbit, si Fox hindi nakaabot talaga. Hindi siya naabutan ni Fox. Kasi nga, syempre, he's running for his life. Pag naabutan siya, patay siya. Tama. Ito naman si Fox, napagod, huminto na. Iba na lang. Kahit sino na lang available. Kung sino na lang yung makain ko dyan, kahit daga, pwede na. Basta may makain lang, di ba? Ito naman si Rabbit, talagang naka-escape siya from the death row. Nakapila na siya, pang lunch siya ni Fox, no? Guys, I want you to realize this. This is the question. Are you living just to survive? Okay? Lunch or life? Because some of people, well, there's a lot of people, you're just doing network marketing for your lunch. You're just doing the network marketing for extra, for part-time income, for extra income, as in just extra, spare time only. Pero sino ang nagiging successful sa ganitong business? Bakit? According sa pag-aaral po, sa 80-20 principle, 80% ng successful sa network marketing business, ito yung mga taong wala. 80-20. Well, meron din naman nagiging successful na meron, no? Middle class to upper class. That's around 20%. Pero sino yung majority, 80%, na nagiging super successful sa network marketing business? Ito yung mga story ng from rags to riches. Do you agree? Bakit mas maraming ganong mga success stories sa network marketing? Yung mga story ng rags to riches. Huwag na tayo lumayo. In the Philippines right now, marami tayong mga kilalang famous personality. Yorme Isko Moreno, kilala. Alam niyo po bang galing yan sa networking business? Ang kalaban niya pang tumakbo ng mayor ng Manila, galing din sa network marketing business. Yung mga story ng rags to riches. Do you agree? At kahit yung mga kilala mga vlogger ngayon, mga sikat na mga entrepreneurs in the Philippines, at kahit si Mr. Chinkitan, galing din sa network marketing business. Okay? So, indeed, this industry is life-changing. At hindi naman ho kinakahiya yun ng ating mga icon sa industriya. The question now is, ito ba ay ginagawa mo or gagawin mo just for your extra income? Just for you to have additional source of income? Or gagawin mo to as if talagang wala na, ito na. Pag hindi mo parang ano siya do or die. Alam mo ganun? Pag hindi mo to ginawa, goodbye to your dreams. Alam mo ganun? So, the question is, alin ka doon sa dalawa? Are you running for your life or are you running for your lunch? Kasi in the story po, ang nanalo po doon,
yung rabbit. Kasi nga, hindi siya naabutan ng fox because he's running for his life. Which means, majority na nagtagumpay sa networking business ay 1,000% seryoso na mabago buhay, 1,000% na seryoso na maabot ang mga pangarap nila, 360 degrees. Okay? As in, yun naman nagtatagumpay sa negosyo na to. So now, my question to you is, what's your commitment? Are you running for an extra income or are you running for your life na mabago ito, 360 degrees? Okay? Ano yung deepest commitment mo sa networking business na ginagawa mo ngayon? Or I would say, I would ask you now, what's your deepest why? Bakit mo to ginagawa ng seryoso? Bakit ka bumabangon? Bakit kapag gumigising sa umaga? Para saan ka bumabangon? Di ba? Sabi ka sa commercial. Maraming salamat sa mga nagpa-participate sa ating pong chat. Napakarami nyo pong mga messages, hindi ko po sila mabasa. Sabi ni Coach Bea, for my family. Si Coach Lucelle naman, running for my life and my family. Kay Coach Noel, time freedom and financial freedom. Right? Congratulations. Kasi kung sino po ang may pinakamalalim na hugot, pinakamalalim na why, pinakamalalim na commitment sa ginagawa niyang negosyong ganito, yun po ang pinaka nagtatagumpay sa negosyo natin. Okay? See to it na ikaw yun. Ikaw yun. Para ikaw yung magkakaroon napakagandang, alam mo yun, rags to riches story. Very, very inspiring. Okay? So next natin. Sabi dito, according sa SSS survey, kasi lahat ng tao guys, papunta naman tayo dyan. Papunta tayo sa edad ng 60, 70, 80, hanggang sa kunin tayo ni Lord. No? Kaya kailangan ma-realize mo as early as now, habang malakas pa tayong lahat. Pag nangyari yung araw na yon, okay? Pag nangyari yon, tingnan mo to. 45% dependent on relatives. That's 45%. Ibig sabihin, pag yung isang Pinoy na nakarating ng retirement age like 60 or 65 or 70, okay? Napakalaking porsyento po ay nakadepende sa kanilang mga kamag-anak. Wala na siyang trabaho, hindi na siya ma-hire dahil nga retired or retirement age na yon, 60, 65. Wala na siyang mahanap ng trabaho. So since walang trabaho, walang kita, anong nangyari? Dependent on relatives. Ano po ang kinahihinatnan ng mga matatanda nating mga kababayan na nakadepende sa kanilang mga loved ones? Nakakalungkot, but that's reality na sila po ay nakakalungkot minsan napapagpasapasahan sila. Nay, doon naman kayo kay kuya. Nay, doon naman kayo kay ate. Kasi ultimo pong anak mo na doon ka nakatira, sila mismo ay sakto lang or minsan kulang pa. Masakit man tanggapin, pero minsan po nakakaramdam tayo ng nagiging pabigat tayo sa ating pamilya. Pero wala tayong magawa kasi wala na tayong source of income. Sa Pilipinas pa naman, uso naman sa atin yung extended family. Okay lang sana kung maraming pera yung anak mo. Tama? Pero kung what if yung anak mo naghihirap din? Kaya lalong naghihirap. Dahil mahirap na anak mo, ikaw wala ka ng source of income, so dumagdag ka pa sa kahirapan. And that's 45%. Nakadepende po sa relatives. Alright? Ano pa? That's around 30% na nakadepende naman sa mga charity. Especially yung 4Ps. Sa government, tama? Mga bigay ng mga charitable organizations ng government, alam mo yan? Maraming ganun, doon nakaasa. Ano pa? And 23%, kailangan pa magtrabaho kasi nga walang source of income.
Kailangan nila maghanap ng pwedeng maging kabuhayan nila. Well, mabuti na lang may network marketing industry na walang discrimination sa edad. Kahit na over retirement age na, kahit over 60 years old, 65 years old, 70 or 80, pwede pang mag-business ng network marketing. Yun ang napakaganda sa industriya natin. Ano ho? Okay? Guys, tinan nyo ha, napakalaki pong porsyento yung mga yan. 45% dependent on the relatives, 30% nakadepende sa gobyerno, sa charity, sa mga NGOs, 23% ng mga tao na kaedad ng 60, 65, retirement age, kailangan pa rin magtrabaho dahil nga wala silang solid source of income or passive income. Porsyento po yung mga taong hindi na kailangan magtrabaho dahil financially independent na sila. That's only around 2%. Now you know. Now we know. Now alam na natin na tayong lahat, para-paras naman tayong papunta ng 60, papunta tayong 65, papunta tayong 70. Ang tanong na lang, saan mo gustong makasama sa mga yan? Sige nga po, pa-comment na lang sa chat natin. Saan mo gustong sumama? Sa 45% na nakaasa sa anak, nakaasa sa kamag-anak, 30% nakaasa kay mayor, nakaasa kay congressman, kapitan, nakaasa sa porpoise, nakaasa sa mga NGOs, or 23% na kailangan para magtrabaho pa rin na magtrabaho, or gusto mo nakasama ka sa 2%. Yes, you're 60. Yes, you're 65. And yet, you're enjoying life to the fullest. You're traveling around the Philippines. Lahat ng mga best tourist spots in the Philippines, naikot mo na. Pati abroad, naikot mo na. And you don't bother about money. Okay? Saan mo dyan gustong makasama? Sige po, sabi ni Sir Jude, 2%, mentor. Lasel, 2%. Sino pa? Rosa, 2%. Yeah. Si Daniel, 2%. Antonio, 2%. Coach Noel, 2%. Salvador, 2%. Si Coach May sa 2% din. Si Kabayani sa 2%. Di ba? Dahil sa FCI, kasama tayo sa 2%. This is the preparation. Kasi lahat tayo guys, lahat tayo pupunta ng line of 6 na edad natin. Lahat tayo pupunta ng line of 7 na edad natin. Lahat tayo papunta doon. Kaya kailangan ngayon pa lang we are preparing for that. Ang preparation sa future ay sa present. Hindi ka magpe-prepare sa future, hindi ganon. Ang preparation sa future ay sa present. Ngayon yung present, di ba? So hindi ka pwedeng pa petiks-petiks ngayon. Malakas pa man ako, Mentor Sam. Saka na mag-recruit. Saka na maghataw-hataw sa FCI, okay pa, malakas pa man ako. Kailan ka hataw pag wala ka ng lakas? Ano, hataw ka pagka lahat na nasa Zoom dito? Ilan tayo lahat dito? 30 lahat na nasa Zoom. Gusto mo, hataw ka pag yung 30 dito lahat, multi-millionaires na. Ay, grabe, ang yayaman na ng mga kabats ko. Sige, hataw na ako sa FCI. Di ba? So, kailan ka dapat tumataw? Siyempre, ngayon na. Sabay-sabay tayo habang nagpapahiniring pa lang tayo. Kasama ka sa magte-testimony ng first millionaires ng company. Huwag kang magtusis to believe. Ang mga nagtutusis to believe, yan yung nauhuli sa lahat. O sige, mauna muna kayo. Pagka ano na kayo. Sige, ayun. Kaya nga di ba lagi sinasabi, nasa huli ang pagsisisi. Kasi nauna na kayo kaya hindi na ako makahabol sa iyo Ang gulo ng utak, di ba? Nung nag-uumpisa ka pa lang, ayaw ka sabayan, mauna ka daw. Nung super successful ka na, kasi nauna ka Ang gulo, di ba? Kaya nga pag may mga taong hindi sa'yo sumasama, gusto mo silang isama ngayon at hindi sumasama sa'yo, sabi nga po, it's biblical, ha? Pag-pray mo na lang sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
Okay? Alright. So yun. Next natin. May warning pa dito. We finished school to secure a job, but didn't learn about financial literacy to attain real security. Financial illiteracy is the root of all financial struggle. Okay, most people are professionally literate but financially illiterate. Okay, ito yung computation. Usually about 60 to 65 years old yung retirement age, diba? Yung nakita natin kanina. And so around 43 years nagtrabaho. Ang malupit nun, yung ang tagal mo nagtrabaho, pagka-retired mo, iniisip mo pa rin, magtrabaho pa din. Yun lang. Tapos sasabihin natin, life is unfair. Ang mga tao lang naman din nagsasabi ng life is unfair, talaga yung feeling unfair, no? Pero kung ikaw, you're living your dreams, masasabi mo bang life is unfair? Hindi. Tama? Nagiging unfair lang naman to kapag hindi mo nakukuha yung mga gusto mo, nakukuha yung mga pangarap mo, nagiging unfair yung buhay para sa'yo, di ba? Pero pag nakukuha mo yung pangarap mo, life is so good. Tama? So kaya kailangan always be, growing, learning. Kasi nga tayo po ay professionally illiterate. Marami sa atin ganun. Kasi nga, hindi naman natin natutunan yan sa school. Yung financial literacy, no? Hindi. Sabi nga dito, people work their lives for somebody and end up saving nothing when retirement comes. Tama naman, ano? You work and work and work and work and work and work. And then after that, after retirement, maubos man yung ipon mo, work pa rin and work and work and work. Ayan, natin mo. Ito yung mga computation and we have to learn how to compute. Kahit nag-start ka na 21 years old, working your butt off, like you're saving around 10,000 monthly, tinan niyo po ang kaya mong maipon. And 1 year and 10 years and 41 years, ayan o. 30 years of working, you can only have 3.6 million. Tama? That's the reality, guys. So kaya kailangan, ngayon pa lang, nagkakaroon na tayo ng realization para hindi natin sasayangin ngayon yung mga extra oras mo. Kasi marami sa atin, you have a lot of extra hours, but you are just wasting your extra hours. Tama? Na-waste lang siya. So, dapat magamit natin siya productively. A lot of people are like this. Okay? Rat race lang. Paikot-ikot lang. Marami sa ating ganyan. Trabaho ng trabaho, 9 to 5, work so hard from 9 a.m. to 5 p.m. until you become 95 and still working. Working. Retirement comes, still working because no work, no pay. Marami sa atin, yan lang ang alam natin. No work, no pay. Hindi natin natutunan na meron palang work. And after that, even you stop working, there's still passive income. Yun yung network marketing. Hindi naman tinuro sa school yun. Ang tinuturo sa school, you work so hard, and so you will live. You survive. Tama? Working for survival. Work and pay. Hindi ka naman naturuan ng leveraging doon. Hindi tayo naturuan doon about network marketing, about leveraging, about financial literacy. And so in this business, yun yung mga natututunan natin. So you have to know what is material wealth. Kasi minsan, nagiging sobrang proud ka, mataas ang sweldo ko, Mentor Sam. I'm a very professional. I'm working so hard. I'm earning a lot. I'm an engineer. I'm an architect. I'm a lawyer. I'm an attorney. I'm a doctor. I'm earning a lot. I don't like that networking. And some people, they mock the industry. Tama?
Maraming tao, di ba? They're saying bad words, bad things about networking business. Because they are very proud of their material wealth. And so, let me tell you this. Ito yun, para ma-realize mo. Okay? It is the status of your income that supports your way of living even if we do not work. So sabihin po natin, you have a lot of money, your savings, meron ka sa bangko, ganyan, sample na lang, 200,000, monthly expenses mo, 50,000. So you can survive until 4 months. 4 months or 120 days. Okay? Kaya naman, dapat ma-realize mo, hindi ka pwedeng mag-ano eh. Kasi nga marami sa atin, dahil malaki ang income, magandang posisyon, sobrang nagiging proud tayo doon, wala mo masama maging proud talaga sa achievement mo, di ba? Yun nga lang, nagiging blinded tayo by that status. Dahil sa malaki sweldo mo, dahil magandang posisyon mo, okay, hindi mo na nakikita yung ibang opportunity. And so, time will come, okay, maganda sweldo mo, maganda sahod mo, maganda posisyon mo, paano pag wala ng trabaho? Even if you're earning big, that's active income. Ito, how long can you live without working? Kahit marami kang perang naipon, mauubos at mauubos din yan. That's your material wealth. Okay? Kaya importante matutunan natin yung business natin. Ito yung economic trend, agricultural land or agricultural age, yung may mga malalawak na lupa, sila yung mga mayaman noong unang panahon. Nagkaroon po tayo ng industrial age. Those who have the machinery own the wealth. Ayan. Kaya naman itong time na to, industrial age, no? Kapag isa sa pamilya ang may trabaho, kaya nang buhayin kasi maganda pa po ang benefits, maganda ang sweldo, malalaki ang yung mga swelduhan ng araw. Pero ngayon hindi na. Ngayon nga mag-asawa, nagtatrabaho, kulang pa eh. Tama? So iba na talaga ngayon. Because nowadays, it's what we call the information age. Those who have the right ideas, information, and network own the wealth. And that's why, yan yung negosyo natin ngayon. Nandyan tayo sa information age. Sa madaling sabi, sa panahon po ngayon, kung gusto mong umasenso, diskarte business. Hindi na po, kumbaga, hindi ka payayamanin ng employment. Dati, may pag-asa pa. Okay? Kasi nga, maganda pa ang bigayan during the industrial age. Maganda mga benefits. Pero, ganun pa rin. No work, no pay pa din. Unlike sa industriya natin ngayon, na network marketing, na nakapag-build ka ng malaking network at magkaroon ka ng leverage, talagang pwede kang kumita ng kahit na nag-stop ka na mag-work. Right? Ito, pinapakita lagi ito sa ating presentation. Very common, tayong lahat, mayroon naman tayong mga pangarap. But in reality, okay, around 25 million worth of dreams. Sino nakakakuha niyan? Even if you're working so hard, you're earning 30,000 per month and you're saving that money, okay, nakikikain ka na lang sa office mate mo, nakikiligo ka na lang sa bahay mo, di ba? Iniipon mo yung 30,000 na sahod mo. Pero kahit 40 years ka pang nagtrabaho, nag-ipon, 14 million pa lang din yan, kulang pa rin. Kulang pa rin yan doon sa pangarap mong 25 million. And so, sino ba nakakakuha ng kanilang mga pangarap? Yung mga nagnenegosyo. In less than 5 years, you can have 27 million in the business. Okay? So, ano yung natipid mo? Maraming oras. That's the reality na kailangan ma-realize natin ngayon, guys. Kasi minsan, nandito na nga tayo sa negosyo na magbibigay sa atin ng ganyan, pero ang utak natin, nasa employment pa din. Kasi alam mo kasi sa employment, di ba? Ando yung comfort zone ng mga empleyado. Na kahit papetik-petik sa trabaho, may sweldo. Tama? May kinsenas katapos ang aasahan. So kailangan, sa negosyo po, wag ganun yung mindset natin. Sa negosyo po natin ay
ibang mindset ang kailangan mo. Hindi yung instant. Di ba sa trabaho ganun eh, instant eh. One day work, one day pay. 1 week work, 1 week pay. 1 month work, 1 month pay. Sa business kasi iba. Sa business kasi isang buwan ka nagtatrabaho, yung gusto mong kita, wala pa. Yes. That's the reality in the business. Kaya nga yung iba nag-networking, isang buwan na, 2 buwan, 3 buwan. Yung gusto niyang kita, hindi niya pa nakukuha. Wala na, na-quit na. Bakit? Hindi niya naintindihan. Magkaiba po ang business sa employment. Sa business, para ka nagtatanim ng mangga. Hindi siya munggo ang munggo. Di ba? Kinabukasan may togi ka na. Instant. 1 day work, 1 day pay. 1 week work, 1 week pay. 1 month work, 1 month pay. Yun nga lang, no work, no pay. Sa business iba. Sa business, para siyang buto ng mangga nga, no? Tinanim mo. Tapos, isang buwan, siyempre hindi pa yan mamumunga. Alagaan mo pa yan. 3 years, 4 years, 5 years pa yan bago yan mamunga. Eh pag nabunga naman yan, ikaw na nagtanim na namatay na, yung manggang tinanim mo, buhay pa. Namumunga pa. Kaya nga transferable yung ating account sa business natin. Tama? Napapamana. Yung itinanim mong mangga, namumunga, mamanahin pa yan yung mga naiwan mo. Hindi katulad nga sa employment, no work, no pay. Tama? So, itong mga tao na to, no, especially si Robert Kiyosaki and President Donald Trump, ito dapat yung mga pinakikinggan din natin, no? If you wanted to become very successful in the business, kasi sila mismo po, very successful people, well-known people, na nagre-recommend ng negosyo natin. So, ibig sabihin, pipili tayo ng pakikinggan, ano? Kasi minsan, nandito ka na nga sa negosyong nakakabago ng buhay, may narinig ka lang na kapitbahay mo, kaibigan mo na hindi maganda, wala na, na-discourage ka na. Hindi mo na seryoso yung business mo. Kasi negative kapitbahay mo, negative kaibigan mo. Nagsabi ng hindi maganda sa industriya natin. Naniwala ka naman, hindi mo na ginawa yung negosyo mo. Hindi ka sinuporta ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo. Pinaniwalaan mo sila, hindi mo na ginawa negosyo mo. Full tingin mo. Tama? If you want to become successful in the business, listen to successful people. Okay? Sabi ni Jeffrey, always open your mind to your business and always trust and believe in yourself. Also in God, soon you will be achieved in all your dreams. Nothing is impossible with God. Sabi ni Sir Jeffrey. Thanks for that. Okay? Ang tanong pala, no, bakit sila Robert Kiyosaki at Donald Trump during those times ay nagkaroon sila ng collaboration, nag-collab sila, gumawa sila ng book na to. 2 Men, 1 Message. Bakit nagre-recommend sila ng networking business? Okay? Alam niyo kung ano? Kasi nga, ang networking ang #1 solution sa kahirapan. Not only in America, akala nyo sa Pilipinas lang may mahirap, no? Marami ring mahirap sa Amerika. Network marketing is the #1 solution sa poverty. Do you believe? Do you agree? So be part of the solution, not just being part of the problem. Be part of the solution, guys. Ibig sabihin, dapat ikaw ay magtagumpay sa networking business. So you would be part of the solution. Hindi pwedeng nasa networking ka na, hindi ka pa yumaman, dapat magpayaman tayo sa networking business. Para mas marami tayong matulungan, mas marami pang taong ma-inspire na pwede may chance pa lang yumaman sa ganitong negosyo. Presidente ng Amerika yan, guys. Donald Trump, 2 times naging presidente ng Amerika yan. At bago pa maging presidente ng Amerika yan, multi-billionaire na yan. At siya mismo nagre-recommend ng networking business. So yung negative mong kapitbahay, negative mong kaibigan, sino pakikinggan mo? Yun ang problema sa atin.
minsan or most of the time we listen to the wrong person. Sabi kasi niya, ano daw yan? Scam kasi yan eh. Scam kasi yan ang business eh. Scam yun eh. Kung ano ang pinapakinggan, puro negative. You cannot expect positive results if you always listen to negative people. Because if you always listen to negative people and so you are negative one. Ibig sabihin, lagi mo silang kasama. Pag lagi mo kasama negative, ano ka na? E di negative ka na rin. Kung ikaw ay positive, hindi ka magtatagal sa negative na tao. Tama o tama? Kung positibo kang tao, hindi ka magtatagal sa negatibong tao. Tama ba? Hindi siya pwedeng magsama. Tama? So kung gusto mo na napapaligiran ka ng mga positibong tao, nandito ka sa industriya natin. Because law of association really matters. You associate yourself to the positive ones, to the positive, to the like-minded individuals, to the people who are dreamers, goal-getters, serious people, seryoso sa mga pangarap nila. Positibo sa pananaw sa buhay. Positibo ang nanggagaling sa kanilang mga bibig. Tama? Hindi yung puro na lang reklamo ang bukang bibig. Because in our industry, there's big hope. May malaking pag-asa pag nandito ka sa ganitong industry. Okay? Professional meaning of networking is a business model where the distributors are compensated in both selling the products and the business opportunity. That's the professional meaning or the nature of the business. Ang networking pala, ito ay may produkto? Yes. At may business opportunity? So meaning guys, be careful. Pag mayroong nagre-recruit purely business opportunity lang, walang products or services, yan yung mga red flags sa scam. Pag purely recruitment lang, walang products and services na binibigay. At saka tandaan po natin ha, may mga produkto na bagay sa networking at may mga produkto na hindi bagay sa network marketing. Kailangan maintindihan mo ng mabuti ito guys. Hindi palibhas sa magandang produkto, bagay na sa networking. Best example, I don't know kung narinig nyo to. First Quadrant, narinig nyo? Na kumpanya sa Pilipinas, kasama sa mga sinaunang networking sa Pilipinas, First Quadrant. Best example kasi yun eh. Dahil ang produkto po nila ay sapatos. Marikina shoes pa yun. Antibay. Isang taon na, hindi pa nasisira. 2 taon na, hindi pa nasisira. Okay na ulit bibili ng sapatos. Di ba tayo ganun? Hanggat nagagamit yan, gamitin yan. Hanggat ayos pa yan, ayos pa yan. Bibili lang ng bago pagka, sira na, tama? Sapatos ni Rusty Lopez, di ba, Daniel? So, kailan ka pa mag-repeat order? After 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, bago ka pa mag-repeat order. Meaning, kahit maganda produkto mo, hindi man yan bagay sa networking. Ano ang bagay sa networking na products? Highly consumable products. Hindi basta consumable ha. Marami namang produkto consumable eh. Pero iba yung tinatawag na highly consumable products. So pag may nagre-recruit sa iyo ngayon, ang produkto ganito, ganyan, think about it. About the repeat order. About the product movement. Kung gaano kabilis. Highly consumable ba yan? Kung hindi, X na kaagad yun. Hindi bagay sa networking. Pag hindi siya bagay sa networking, hindi magtatagal. Tumagal ba ang First Quadrant? At marami naglabasan, mga produkto ko ano-ano. Alahas, ginawang networking, hindi rin nagtagal. Maraming produkto, networking, hindi nagtatagal. Bakit? Hindi nga bagay sa networking yun eh. Ang bagay sa networking, highly consumable products. Na, ano yung trend ngayon sa buong mundo?
na industriya. Health and wellness industry. Especially nung nagkaroon ng COVID-19. Maraming tao naging health conscious na. Tama? So, ibig pong sabihin, yun ang bagay sa networking business. Sakto ba dito sa atin? Tayo ba ay mayroong highly consumable products, trending products, trending industry, health and wellness? Yes naman. The next $1 trillion industry. Yes po. So nandito tayo. We are in the right place, right opportunity, right industry, right timing, and I hope you are the right person. Ang problema, right na lahat. Tapos ikaw, feeling mo, hindi ka right. Yun lang. Kaya hindi ka tumagal. Dapat tumagal ka sa ganito. Okay? So network marketing is all about selling the products and also the opportunity. Kung ikaw yung taong ayaw mo nagbebenta, sorry ka na lang, hindi ka bagay dito. Pero alam mo ba, kung gusto mong umasenso, dapat marunong ka magbenta. Walang sino man na successful na tao ang hindi marunong magbenta. Tell me, sino kilala mong tao na sobrang bonggang-bonggang yumaman na hindi marunong magbenta? Wala akong makilala, wala akong matandaan. Because the number one, okay, the number one skill ng mga successful people is selling skill. Pagbebenta. So kung ayaw mo nun, forget about your dreams. Because in the business world, selling is the key. Wala benta, wala kita. That's business. In business, there's selling involved. Sinong yung mayaman? Negosyante o empleyado? Negosyante, empleyado? Negosyante. Eh kung negosyante ka, may selling involved. So ayaw sa gusto mo, you need to learn how to sell. Selling is very, very good. Okay? Nasa mindset mo lang yan. Ayaw ko kasi yung kasi ayaw mo lang ma-reject. Tanggapin mo na mayroon tayong rejection. Kaya umattend ka ng mga training about that. Alright? Para maging matatag ka sa mga rejections na yan. Kasi yun nga yung ayaw natin eh. Kaya ayaw natin magbenta dahil iniisip mo kaagad rejection. Okay? Eh samantalang, yun ay parang sinigang yan. Ang sinigang, hindi yan masarap pag walang maasim dyan. Tama ba? Do you agree? Bakit tinawag na sinigang? Dahil may maasim. Pag walang maasim sa sinigang mo, hindi yan sinigang. Tama ba yun? O pag walang rejection, walang kwenta yung negosyo mo pag walang rejection. No, if there's no rejection, there's no business. O, ganun lang yun. So if you want business, accept rejection. No, ha? Klaro tayo doon, no? Okay. So, okay. Sorry. Nagmadali siya. Ayan. Ito yung business system. Traditional, conventional. Okay? Kaya nga, di ba, medyo nadi-discourage or somehow nadi-discourage yung iba mag-traditional business. Why? Ikaw kasi ang magbibuild ng business mo, ng system ng negosyo mo. Kaya naman, nauso naman yung franchising. Because in franchising, you will just franchise the proven business. Yun nga lang, siyempre, pricey yan. Medyo mas mahal, ano? And kaya naman, sumikat ang networking kasi nga po, sa networking, kaya mong kitain at lampasan ang kinikita ng isang malaking franchising at ng isang malaking traditional business. Pero, in the contrary, maliit lang yung kapital mo. Maliit ang kapital, pero kaya mong kitain yung kinikita ng isang malaking franchise ng Jollibee or malaking traditional business pag nasa network marketing ka. And good news about First Class International, tayo po ay combination ng franchising dahil may food cart franchise pa rin naman tayo at meron tayong networking. Perfect combination.
Okay? Na-appreciate nyo ba yun sa first class? Napakaganda ng ating kombinasyon. Yung ayaw ng networking, may franchising tayo. Tama? Perfect combination. At dahil sa franchising, maraming natuto na naging networker na. Oh, maraming ganun ha. Siomay lang ang gusto, tapos natutunan yung networking side. Ayun, humahataw. Alright? Sabi dito, yung distribution channel kasi sa network marketing, ganito yan. In traditional or conventional, okay, factory, wholesalers, middlemen, retailers, consumers, at sa network marketing, ganyan yan siya. From the factory, from Utah, USA, we are the distributor of the mighty extracted barley, and also the consumers are members, distributors, okay? So there's leveraging in our business, okay? So, tingnan niyo po, bakit napakalaki ng pwedeng kitain sa networking? Dahil tingnan mo yan. Na-eliminate po yung mga yan. Yung mga distribution channels in a very conventional or traditional business. Kaya naman, sa network marketing, yung kita na 30 to 60% napupunta ngayon sa iyo as distributor. Non-traditional, wala kang binabayarang mga tauhan mo, wala kang binabayarang pwesto, wala kang mga business permit sa kailangan. Non-traditional, modern business tayo. And yet, you're earning around 30 to 60% dahil ikaw na yung main distribution channel. Okay? Anong negosyo mo? I'm into distribution business and I supply the whole Philippines and abroad with my extracted barley. Aralin mo na rin pala maging slang. Ang negosyo mo ay distribution business, local and abroad. Ganon kalupit ang negosyo mo. Okay? Na-appreciate nyo ba? Ang ganda ng negosyo natin, guys. And you're expanding your business locally and abroad without spending any single cent. How's that? Kailangan mas ma-appreciate mo yung negosyo natin na sobrang ganda pala talaga ng networking business. You can expand nationwide, expansion of your business, and you can also expand your business internationally na hindi ka magdadagdag ng gastos. Subukan mo okay, sige, ganito. Mag-franchise ka ng, anong gusto mong franchise business? Jollibee? Okay, may Jollibee ka sa Cubao. Gusto mo magkaroon ng Jollibee sa Baguio. Anong gagawin mo? Kung magkano ginastos mo ng Jollibee mo dito sa Cubao, di pag nag-branch out ka sa Baguio, magkagastos ka ulit. Baka times 2 pa gastusin mo. Lalo na kung gusto mo magkaroon ng franchise mo, ng Jollibee mo, sa Singapore o sa ibang bansa. Di maggagastos ka na naman. Bawat branch out mo, gastos ka ng gastos ng gastos. Ganun ang traditional business. Samantalang sa network marketing business, you can have different branches, nationwide and abroad, pero wala kang ginagastos. Tama ba? Nagigets niyo po ba yun? That's how beautiful yung negosyo natin. You can branch out nationwide and abroad. At kahit hindi ka napupunta sa abroad, nandito ka lang sa Pilipinas, you can have a branch there. Tama ba? Yes. Ang bawat distributor mo po, para mo siyang branch. May distributor ka sa Luzon, Visayas, Mindanao, may distributor ka sa ibang bansa, para mo silang branch. Every time na may transactions, may kita ka. Tama? May recruit, may benta, may kita ka. Maganda ba yun? Sobrang ganda nun. Yan ang negosyo natin. Okay? There's reasons why you did this. Number one reasons, all right? Ikaw ang boss. You have the first personal freedom. Hindi naka-fix yung income. Kailangan ma-appreciate mo yung negosyo natin. Malaya ka, ha? Ikaw, wala kang amo eh.
Ikaw yung boss. Ang income mo ay depende na sa'yo. Wala kang ceiling ng income mo. Ikaw lang maglilimita sa'yo. At unlimited na pwedeng kitain. Okay? Oh, ito yun. Ito yung comparison natin, ha? Yung active versus residual. Pag active, no work, no pay. Okay? Yan yung sweldo, employment usually, or talent fee. Basta, ganun yun. Kahit artista nga, active income pa din yan eh. Kaya kami nila Coach Cesar, tinanggihan namin nila Coach Eugene, no? Tinanggihan namin ang mga offer sa GMA. Kasi no work, no pay ang mga artista. Guys, walang residual income ang mga artista unless meron silang other source of residual. Pero no work, no pay yan. Oh, guys, tinan mo. Ang residual income, ganito yan. Pero kailangan mo maintindihan to. An income that continues even after the work is done. It is making money while you're sleeping. Yung time mo mataas, marami kang oras na ginugugol. Yung effort mo 100%, let's say, 5-year plan tayo, 5-year plan. First year mo, tumutodo ka 100%, pero 0% hindi mo pa nararamdaman yung income mo. And usually, dyan yung marami nagko-quit. Yung nabaliw, grabe, yayaman ako sa networking, pero isang taon na, hindi pa niya nakukuha ang yaman na gusto niya, nagko-quit. Maraming ganun. Okay? O second year, 75% nag-stay ka, hindi ka nag-quit yung first year mo, hindi ka nag-quit. 75% ng effort mo, kahit pa paano, may 25% ka ng income. Nararamdaman mo na. Third year mo, 50% ng effort mo. 50% na lang. Okay? Konti na lang. Bakit? May grupo ka na dyan eh. Pero nararamdaman mo na yung income mo, 50%. Fourth year mo, 25% na lang ng effort mo, pero malaki na yung income mo, 75% na. And time will come in your fifth year, zero effort ka na. Wala ka na kinakawa. Pero 100% meron ka pa rin income. How would you like that? Sino ang gusto ng ganyan? Taas ang kamay. Yung zero effort, pero 100% may income. Sino gusto niyan? Tama? Kaya lang, mangyayari lang yan kung pagdadaanan mo yung proseso. Pagdadaanan mo yung proseso na unang taon mo, hindi mo nararamdaman yung kita, pero nag-e-effort ka naman. Ma-attend kang training, nagre-recruit ka, nag-invite ka, you're doing the business, pero hindi mo paramdam yung kita na gusto mo. Ang tawag doon, delayed gratification. Tama? Pero wag kang tumigil, time will come. In the next 3 to 5 years, kahit wala ka nang ginagawa, 0% effort, pero 100% may income ka pa din. Ay, yung iba nga, hindi inaabot ng 5 years, 4 years, 3 years, 2 years, or even 1 year, no? Depende kasi yan sa network mo eh. Mayroon na tayo dito eh, oh. Kahit na parang 0% na eh. Di ba? May income pa rin eh, ha? Pusuan mo nga yan. Meron tayong mga kasama ngayon sa FCI. May ganun na tayong, meron na. Kahit pa paano, kahit, di ba? Eh bakit? Kasi pre-pioneering kasama na. Nakaposisyon na maganda. May naitanim na mas maaga. Kaya meron na sa atin, kahit pa paano, may mga nagpapatunay din sa atin. Mentor Sam, hindi pa ako tumutodo niyan. Hindi pa ako mahataw niyan. Pero may income. How much more kung humahataw pa? Oh, tingnan mo. Ganyan kaganda negosyo natin, guys. Okay? In the beginning, you have the privilege of working lots of hours for little pay, yes. So you have to endure the pain. You have to, enjoy the process. In the end, you have the joy of working little hours for lots of pay. Okay? Kaya kailangan po, enjoy mo yung proseso mo para dun sa residual income na binibuild mo. Okay, number 2, that's what we call the power of leverage.
Okay. So there's two options. Number one is to earn 250,000 for 30 days work. And second option is 0.01 centavo for a day, which doubles up each consecutive day until it reached the 30th. In a normal mind, ang maraming tao pipiliin ay first option. Anong gusto mo ditong kitaan? First or second? O, sige nga. Anong gusto mong kita dyan? Pa-comment ka po. Babayaran ka ng 250,000? 30 days? Or 0.01 centavo. Pero dodoble siya each day. O, tingnan mo to. Ito yung computation yan, guys. Day 1, 0.01 hanggang dun sa day 15, 163 pesos na. Day 16 hanggang day 30, aabot ang 5.3 million. And total would be 10.7 million. Ang tawag dyan, the power of leveraging. Yan ang pinakamaganda sa networking business. You can have an access sa tinatawag na power of leveraging. You can leverage your time, your energy, your talent, lahat as a whole. Kaya mong ma-leverage sa network marketing industry. Alright? Yan ang the principle of multiplier. Kaya nga sabi ni John Rockefeller, di ba, I'd rather earn 1% of another person or 100 people's efforts than 100% of my own efforts. Yan yung leverage. Guys, kailangan nyo maunawaan to ha. Kaya bakit kailangan natin mag-build ng network? Bakit kailangan natin mag-build ng organization, ng team? Bakit laging sinasabi ni Mentor Sam na lagi kang may isamang isa sa left, isa sa right? Minimum, isa sa left, isa sa right. Na mga leaders mo. Because that's how you build your leverage. At ginagawa mo yon hindi lang para sa'yo, kundi para din sa kanila. Tama? Dahil lahat naman tayo dito, magkaka-leverage tayo. Wala namang excuse dyan. Lahat tayo may leverage dito. Equal opportunity yan. Okay? Oh, ito yan siya. Oh. Scenario number 1. Businessman with 30,000 employees. 30,000 times 8 hours a day. That's 240,000 hours a day. So, sa 10 piso na lang kada oras ang kinikita ng isang negosyante, meron siyang 240 hours a day. That's 2.4 million a day. Sa binary income natin, magkano ang pinaka safety net natin na pinakamalaki sa isang araw? Sa payroll, magkano? 150,000 per day? Tama ba? Ang safety net natin sa paying natin, 150,000 a day. Tama? Uy, agree? Yes. Pero yung iba, hindi makapaniwala, sinasabihan na, ay, scam yan, networking na, scam yan. Kasi hindi nila matanggap yung 150,000 sa isang araw na pwedeng kitain. Kasi ang nasa isip nila ay 150,000, isang taon ng sweldo yan. 6 na taon ng, 6 na buwan ng kikitain yan or ilang months na paghihirapan niya para kitain yung 150,000. Pero pwede pala siyang kitain sa networking ng isang araw. Pero, tinan nyo to ito, 2.4 million per day. Ganyan kalaki ang mundo ng negosyo. Paano pa pag kinumpute mo ang kita ng Henry C. family? Hindi sila million per day, ano? Per second, million, no? Pag kinumpute mo ang kita nila. Ganun kalaki ang mundo natin. Okay? Franchise business naman, ganun din. If you want leverage, you have to have many branches. Ayan siya, 100 branches, you have 5% royalty fee. Okay? Yan yung computation.
50,000 royalty fee times 100 branches. You have 5 million a month income kung mayroon kang franchising business. All right? Saves time and money. Yan yung maganda sa networking natin. It will save you time and money. Okay, tinan mo to. 50,000 a month times 12 months, that's 180,000 times 40 years, that's 7.2 million. Pero, so First Class International, sample na lang, may 200,000 per month ka. Same lang din naman sila. Ang tawag dyan is small money versus big money. Ano natipid mo dyan? Yung time. Tama ba? Nakatipid ka ng 37 years. Kaya ganito siya guys, oh. Especially yung mga nagtatrabaho pa dito, empleyado pa. Are you working so hard and neglecting the opportunity of first class? Or you're working smart and doing first class business on the side? Kung ikaw ay isang empleyado, you have to work smart, not just working so hard. Because your employment is only for survival. But if you want to have a freedom, if you want to have a fortune, you must do First Class International business very, very seriously, kahit part-time pa lang siya. Tama? Marami pa dito mga part-time pa lang sa business natin, pero kailangan full-time yung heart mo. Just like si Coach AD, may full-time job pa yan si Coach AD, pero dahil seryoso sa negosyo natin, AD na siya. Diba? Double AD na yan eh. AD na nga siya, AD pa siya. Bakit? Kasi yung heart nga niya. Part-time lang niya si business, pero full-time yung attitude, full-time yung heart niya. So meron siyang full-time result. Ang galing, ano? Even though you're doing the business part-time, but with the full-time attitude, full-time heart mo, you can have a full-time result. On the other hand, if you are doing the business, yes, you're full-time, wala kang trabaho, full-time ang ginagawa, but you are not putting 100% of your heart sa negosyo mo, you will only get direct proportion to your effort. Full-time ka nga, pero parang pang part-time lang yung resulta mo. Bakit? Kasi nga full-time ka, hindi mo naman pinu-full-time na todo talaga. You're just fooling time. FOOL lang yun. Tama? So parang daig ka pa ng part-time. Kasi may full-time job pa, part-time lang, pero ang resulta pang full-time. Kasi tinotodo talaga. Kahit part-time lang. Ikaw naman, nga, full-time ka. Hindi mo naman talaga sinaseryoso ng full-time, kahit full-time ka. Tuloy, ang resulta pang part-time lang. Gets nyo? Kaya ang ganda ng negosyo eh. This is direct proportion. Your results are directly proportioned sa effort mo. Kung ikaw yung taong ma-effort ka, masipag, di ba nga, katangian ng mga Pilipino, masipag at matyaga. Tama? Kaya lang dapat ilagay mo sa tama. Yung sipag at tiyaga mo sa trabaho na hindi ka naman pinapayaman, why not ilagay mo dito na pwede kang yumaman? Tama no? Ako naalala ko dati, nagtatrabaho ko. As in, kahit may sakit ka, papasok ka. Kasi, no choice ba? Walang tao eh. Kailangan ng manpower. Ikaw, may trangkaso ka na, inuman mo lang ng gamot, sige, pasok pa din. Baka pag hindi ka pumasok, talagang masisanti ka ng boss mo. Pasok ka talaga. Hindi ka makareklamo. Nag-chill ka na, nandun ka sa trabaho. Ang lamig pa naman sa mall, sa aircon. Yung trabaho ko dati. Pero kailangan pumasok. Kaya sabi ko, sa trabaho nga, seryoso eh. Pang survival lang naman ang sweldo eh. How much more dito, hindi ka magseryoso. Ito pang baguhan ng buhay ang pwedeng kitain mo dito. Tama? Copy business lang tayo. Hindi mo na kailangan magmagaling pa. Hindi mo na kailangan magmagaling. Mangopya ka na lang sa magagaling. Kaya nga siya negosyo ng masa eh. Alam mo ba ang networking ay tinatawag na negosyo ng masa? Kasi kahit sinong tao may chance umasenso.
kahit hindi nakatapos ng pag-aaral ng elementary, kahit almost no read, no write. Oh, may kilala akong ganun, kasama ko dati. Hindi marunong magbasa at magsulat. Basta pipirma lang cheque o pirma. Ganun lang. Pero 200,000 ang kita. Hala, grabe. Oh, 200,000 ang kita. Natalo niya pa yung manager. Ang daming honor-honor sa eskwelahan. Ang talino. Magkano sweldo? Totoo yun. Yung manager, ito yung sweldo. Manager, walang money, borrower lang. Matalino, magaling. Pero magkano sweldo? Ito, hindi ka marunong basta magsulat eh. Marunong lang magpirma, magsulat ng pangalan. Pero 200,000 ang kita sa negosyo natin. Kita nyo? Ganon kaganda negosyo natin. Paano nangyari yun? Magaling mangopya eh. Sa totoong buhay, pagalingan mangopya guys. Maging humble ka lang. Kasi ang problema sa atin minsan, full of pride na tayo. Magaling ako mentor dyan. Magaling ako. Ayun nga lang. Diba? So sabi dyan, not just the result, copy the process. Si mentor. Bakasyon dito, bakasyon doon. Nung pumasok ka, gano'n na rin ginawa mo. For the win ka, nagbakasyon-bakasyon ka na. Hataw muna. Okay? Delayed gratification nga eh. Kung may nakikita ka mga nagla-lifestyle na ng mga top mentors, top earners sa ganitong business, dahil deserve din naman nila yon. Pinagdaanan nila yung proseso. So kung gusto mo maging kagaya nila, kopyahin mo yung pinagdaanan nila. Hindi yung results. Okay? At be careful who you copy. Baka kopyahin mo yung mga quitters. Idol ko to nag-quit. Sige, idol ko to, mag-quit na rin ako. Be careful kung sino kukopyahin ha. Baka kopyahin mo, bagsak. Di bagsak ka din. Gets nyo? Network marketing versus traditional business. So at least alam niyo yung comparison niyan sa traditional business. Ito siya. Di ba, kopya-kopyahin lang din naman sila. Kung may Robinson Mall, mayroong SM. Kung may 7-Eleven, may Uncle John's. Kung may Cebu Pacific, may Philippine Airlines. Traditional, kopya-kopyahan lang din naman eh. Alright? Equal opportunity. Walang discrimination sa atin ha. Maging sino ka man. Saan man yung background mo, ano man yung pinanggalingan mo. Grade 5 lang yung natapos at yung downline niya grade 6. Natandaan mo yun Mentor Daniel. Di ba? Walang age limit. Underage pwede, yes. Kasi maraming kabataan, high school, di ba? Gusto magtrabaho, mag-aral, working student, pwede, yes. Parent consent lang kailangan. Walang overage sa atin, yes. 70 years old, pwede. 80 years old, shout out kila Tatay Nick, di ba? 70 na, pwede pa rin dito. 83 years old, pwede pa rin. Walang resume na kailangan, walang NBA clearance, police clearance, barangay clearance, kung ano-anong clearance. Pinahirapan yung empleyado, magkano lang naman sweldo. Noon sa naman ako eh. Sa atin walang ganoon. Sa atin wala na mga chemical, kung ano mga requirements. May diploma pa, may kung ano-ano pa, mga resume pa, mga kung ano clearance pa. Medical pa, kung ano-ano. Walang gano'n sa atin. No discrimination, all walks of life. Okay? Ganyan kaganda negosyo natin. Freedom. Malaya ka sa oras mo. Ito yung kwento. Sige, magkwento muna tayo. Kwento muna tayo. Ang dami pala mga message dito. Salamat sa mga nagbe-message dyan sa ating chat. Hindi ko na isa-isa. Ang dami niyan. May mga kay Sir Jeffrey. May mga ano pa siya. May mga Bible quotes pa. No? Commit your work to the Lord and your plans will be established. This emphasizes inviting God into your business strategies. Ang ganda po. We agree to that. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. This reminds entrepreneurs that success is a gift from God. Amen. Kaya nga tayo po'y naniniwala na ang negosyong network marketing ay galing sa Diyos. Ano ho? Ito po ang opportunity na equal ang lahat, no? Nabibigyan ng pag-asa ang bawat tao na magkaroon ng disenteng negosyo, magkaroon ng napakagandang negosyo na makakapagbabago ng buhay ng tao na nakatutok tayo sa pagtulong sa ating kapwa. Matulungan po ang ating mga
kapwa-tao na maging malusog ang kanilang pangangatawan at ganoon din naman ang kanilang kabuhayan. Teaching the people how to fish and not just, feeding them the fish. Di ba? So yun, kwento ng tungkol sa oras. Nakita ninyong larawan kanina ay yun po ang kwento ng tungkol sa isang mag-ama. Halimbawa po ikaw yung si Daddy. Ikaw si Daddy Salvador at ang anak mo naman ay si Ma'am Venus. Kunwari lang to Si Daddy Salvador, ang anak niya ay si Ma'am Venus. Ako, si Daddy Salvador, siya ay isang maganda ang posisyon sa trabaho. Manager siya. Senior manager na promote. Dahil doon, siya po ay pumapasok sa opisina, tulog pa yung mga anak niya, at pag uwi niya ng bahay, tulog na rin yung mga anak niya. Nakakasama niya lang sa weekend, pag wala siyang pasok. Pero majority ng oras niya, Monday to Friday, ang opisina niya, hindi niya halos nakikita at nakakabanding siyempre ang anak niya. So majority ng oras niya nasa trabaho. Okay, one day, itong si Venus ay naabutan siya ng kanyang Daddy Salvador, na siya ay gising pa. Okay? So sabi ni Salvador sa kanya, Daddy Salvador, Venus, why you still awake? You're supposed to sleep. English speaking si Daddy Salvador kasi manager. Temperan yan eh. So si Venus naman natuwa naman siya, hey Daddy, thanks so much na abutan mo ko na nagising pa ako. Islang pala yung anak niya, no? So natuwa naman si Venus kasi nga naabutan siya nagising pa, no? Kasi usually hindi siya naabutan eh. So may tinanong ngayon si Venus dun sa daddy niya eh. Daddy, may I ask you, how much is your per hour in your job? Ba, talagang nagtanong ng out of nowhere. Di ba? Si Salvador naman napaisip. Bakit tinatanong siya ng ganun? At dahil doon, alam mo naman, pag manager po, mataas ang posisyon, mataas din ang stress level niya sa trabaho. So medyo na bad trip naman to si Salvador. Dapat natutulog ka na, tinatanong-tanong mo na yan. Bigla ng Tagalog na tuloy. Di ba? So, ito namang si Venus, nabulyawan nung kanyang daddy, pumasok na sa kwarto, umiiyak. Siyempre, alam mo naman ng mga bata, di ba? Pag pinagalitan, iyak yan, di ba? Madali lang umiyak ang mga bata eh. So, umiyak. Si daddy, si daddy. Iyak siya, iyak, pasok sa kwarto. Itong si Salvador, okay, stress sa trabaho, pagod. Nagtimpla kayo ng ating Mighty Mixes green coffee. Timpla siya. Amoy pa lang, iba na ang pakiramdam. Nakaka-refreshing. At paghigop ng kape, biglang ang sarap ng kape natin. Napaka-healthy na, napakasarap pa. Nahimas-himasan ngayon si Daddy Salvador. Natauhan siya. Na-realize niya na parang may mali yata. Nasigawan ko yung anak ko, nabulyawan ko. Nagtatanong lang naman kung magkano yung per hour ko sa trabaho. Yeah, yung gano'n. Nagkaroon ba na nahimas-masan no? So, pumasok ngayon si Salvador, si Daddy Salvador, sa kwarto ng anak niya, si Venus. Hey, son. Daughter. Hey, daughter. Sorry. So, umiyak pa rin si Venus. Umiyak pa rin siya. Ano na kayo tinatanong mo? Daddy, kasi I just want to ask, how much is your per hour rate? Sabi ng daddy niya, per hour ni daddy kasi 1,000 ako per hour eh. Taray, 1,000 per hour ni daddy. So sabi ni Venus, daddy 1,000. So can I have 1,000? Can I borrow 1,000? Nanghiram ng 1,000. Syempre si Daddy Salvador, piniplease niya yung anak niya ngayon. Dahil marami namang pera si Salvador, binigyan ngayon ng 1,000. Natuwa ngayon si Venus, pumasok sa kanyang doon sa kanyang cabinet, may kinuha, may konting naipon pala, another 1,000 plus yung 1,000 na binigay ni Daddy Salvador, binigay ngayon kay Daddy Salvador. Daddy, this is 2,000 pesos. Can you play with me for 2 hours? Diba? Imagine mo yon. Naisip ng anak yung ganun. Makipaglaro daw yung daddy niya ng 2 hours. Binigay yung 2,000. In reality, nangyayari po yan. Maraming ganun.
Kasi nga, kapag ikaw ay mataas ang posisyon mo sa trabaho, mataas ang stress level mo, majority ng oras mo nasa trabaho, less yung oras mo sa mahal mo sa buhay. That's the reality. Totoo yun. Nangyayari yan. Pero tatanungin mo, di ba, sino mas mahal mo? Trabaho mo, anak mo. Siyempre, anak mo, mas mahal mo. Saan napupunta yung oras mo? Majority sa trabaho. Ang definition po ng love sa mga bata ay, ang spelling nun, T-I-M-E. Sige nga, i-type nyo po dyan sa chat. The spelling of love sa mga bata is T-I-M-E. If you love them, you have time for them. Hindi pa nila maintindihan yung, kasi ginagawa ko to para sa inyo, para sa kabuhayan, para financial support, etc. Hindi po. Ang kahulugan ng pagmamahal sa mga bata ay may oras ka sa kanila. Wala silang pakialam sa pera. Hindi pa nila naintindihan yung value ng pera. Ang nakakaintindi pa lang tayo mga adults, yung value ng pera. Sa mga bata po, they don't value that. Nakakakain sila kahit walang pera, tama? They don't value that. They don't understand money. Tama? What they want is your time. Kaya lang, yun nga, wala tayong oras sa kanila. So tuloy, lumalayo ang loob ng mga anak mo. Pansinin mo po, karamihan sa mga ganon, mapera ka si tatay, mapera si nanay. Yun nga lang, yung anak nila, mas close pa sa yaya. Yung yaya, pag umalis, umahabol yung anak. Yung tatay, yung nanay, umalis, walang pakialam yung bata. Nangyayari. Yes. Nakakalungkot. That's the reality. That's not the balance of life. May pera ka nga, wala ka naman oras. O kaya naman, marami ka nga oras, wala ka naman pera. Mentor Sam, saan ba natin makukuha yung balance na yan? Yung may oras na may pera pa, may pera na may oras pa. Dito yun, sa gatong business. Give yourself a chance, seryosohin mo to. In the next 3 to 5 years, pabonggahin mo, palakihin mo network mo. Time will come, 0% effort ka na lang. Kahit lahat na ng oras mo, i-google mo na sa mahal mo sa buhay, sa pamilya mo, bumawi ka. And yet, yung income mo tuloy-tuloy. Maganda ba yun? Ganun yung negosyo natin. Kaya kailangan mo siyang seryosohin. Tama o sobrang tama. May tama ka. Ganun yun, ha? Yung time freedom mo. Right? And of course, sunod na syempre, yung financial freedom. Magkasama naman talaga dapat yan. Okay, tingnan mo to. Pag ikaw kumikita ng 4.5 million, wag na nga yung 4.5 million per month. Doon na lang tayo sa 1 million per month. Anong buhay mayroon ka sa 1 million per month? Tapos ayaw mong seryosohin? Hindi, wag na nga yung 1 million eh. Kahit sa silver na lang, 450,000 per month passive residual leverage income. Wala kang ginagawa, nagbabakasyon-bakasyon, patulog-tulog ka na lang, pabakasyon-bakasyon ka na lang, papasyal-pasyal ka na lang, pero meron kang 450,000 kada buwan. Masarap ba yun o masarap na masarap na masarap? Sobrang sarap nun. Pero mangyayari po yan pag ginawa mo yung pagtatanim, kumbaga. Proseso pagtatanim. Harvest mo na kasi yan eh. You will harvest that passive income kung marami kang tananim. Konti tanim, konti ani. Dami tanim, dami ani. Ikaw gusto dami ani, pero ikaw konti tanim mo ha. Kung ikaw gusto mo dami ani, ikaw dami tanim. Ang problema, gusto mo dami ani, wala ka nga kahit isa tanim. Ikala ko kasi dito pag sumali, kita na eh. Wala pang kita eh. Wala kang kikitain, wala kang ginagawa eh. Tapos nag-expect kang kikita. Hindi naman to magic. Okay? Guys, tinan nyo, kahit silver na lang. Huwag ka na doon sa 4.5 million. 450,000 kada buwan. Anong buhay mayroon ka niyan? Yan na lang, tingnan mo. Or kahit 1 million na lang, wag na yung 4.5 million. Yan yung negosyo natin. We are not born just to pay bills and die. Hindi tayo pinanganak ha, para magbayad-bayad lang ng mga bills natin. The idea is not to live forever, but to create something that will last forever. All right? So why
First Class International. Bakit nandito tayo sa First Class International? Anong masasabi mo sa kumpanya natin? Chat ang sagot. Bakit ka nasa company? Anong pinaka nagustuhan mo sa company natin? Chat mo yung sagot yan, mga kapuso, kapamilya, kapatid. Basa tayo. Basa. Ano ang pinaka nagustuhan mo sa FCI? Ang daming sagot, hindi ko mabasa. Okay? Anong sabi? Anong mga sagot? Sabi ni Ma'am Rosalie Complan daw. Okay? Sabi ni Ma'am Venus, full of blessings here at FCI. Sabi ni Sir June, nagustuhan ko po ang complaint. Ha? Social sa social. Complaint. Complan lang, complan. Complan yung products and of course the team support. Yan. Okay? Yung 10 ways to earn daw, sabi ni Ma'am Lizelle. Sabi ni Galaxy A16 5G, Ferrari to success. O, taray, di ba? Ferrari to success. Ibig sabihin, naka-supercar ka. Talagang mabilis kang yayaman kasi naka-supercar ka, no? Sabi ni Kabayani, yung Complan talagang pinakagusto ko po. Yan, or Ma'am Rosalie, yung owner po talaga, ang pogi talaga ni Press. Ang pogi na, ang generous pa ni Press, no? Team support, sabi ni Kabayani, malupit na may-ari, long-term goal, no? Sabi ni Brother Eugene. Sabi ni Sir June, si Kabayani, gusto ko, ay! Team support, time freedom, Complan po. O ha? Masarap sa FCI po, masaya. O. Ang dami. Yan na lahat yun. Hindi, marami pang iba. Okay? Napakadami natin magugustuhan sa kumpanya natin. Very, very promising company. At timing na timing yung pioneering pa tayo. Tama? Okay, next natin. Ano masasabi mo sa ating barley? Ang ating flagship product? Ng sagot. Asa tayo? Ano masasabi mo sa ating Mighty Extracted? Galing po ng company natin at ng Complan po. At ang masasabi ko po sa Mighty Extracted Barley, na po ay top of the line na product. Naka-timing po tayo. Ano pa? Extracted po siya, naiiba sa lahat. Unique po siya, naka-patent po siya. Pinakamaganda po yan, pero pinakamura sa lahat ng kalaban. 20 times more powerful than other brands. So, generosity of the owners, the advocacy to help others through our world-class products and very well compensation plan. Sabi po ni Mentor Daniel. Guys, products natin, sobrang lupit ng barley po natin. Malalaman po yan kung ikaw ba ay user. Sobrang lupit ka ng product, hindi ka naman user. Yun lang. Tapos hindi ka rin pusher. Kung baliw na baliw ka sa product, dapat ikaw ay user na pusher pa, ha? Okay? User pusher dapat tayo, ha? Hindi pwedeng selfish lang. Napakaganda ng produkto, tapos ikaw lang ang gumagamit. I-share mo sa iba. Okay? Ang sarap at ng galing ng extracted barley. Yeah. Kitan natin. 998 lang. Naku po. Estudyante, kayang pag-ipunan yan. Tambay, kayang makasali dyan. Ordinaryong empleyado, tambay, wala trabaho, kayang gawa ng paraan, makasali sa negosyo natin. Imagine, yung 4998, pwede ka kumita ng milyon, saan ka makakita ng gano'ng negosyo? O compensation, tayo pinakamaganda. Uncomparable. Pag kinumpare mo, baka mabuli nga yung ibang Complan eh. Kaya nga, napakabait ni Press eh, di ba? Product natin, as much as possible, ayaw niyang i-compare. Kasi talagang wala eh. Talagang matatabunan. Sobrang ganda ng product. Sinabayan pa na sobrang gandang Complan natin. At yung solid nating team support. Kaya kumbaga parang, ikaw na lang talaga, tayo na lang, hahatawin na lang natin. Yan yung mga advantages natin. Maraming company, hindi pa sila one account policy, tayo one account. Alam niyo naman advantage yan, di ba? Solid ng network mo pag nag-one account. Walang prepare, solid. Income lahat. Walang flash out. Naku po, napakarami ngayon. Ang lakas pa rin ng grupo nila, ang lakas pa rin ng company nila kahit may flash out.
Ang lakas pa rin ng company kahit may prepare. Bakit kaya? Kasi umahataw yung mga leaders eh. Tayo, walang flush out, walang prepare, one account tayo, napakaganda ng complan, napakaganda ng produkto, tapos hindi mo hatawin. Talagang ganun. Strong leg retention pa tayo. Most generous yung complan po natin. Tapos yung kaibigan mo, mapunta yan sa iba. Hindi mo sinishare ito. Nagugulat ko, ba't sumali ka dyan? Mas maganda company namin dyan. Paano? Hindi mo naman kasi nirecruit. Tapos aanuhin mo. As much as possible, lahat ng kakilala mo, makausap mo na, may share mo na to. Huwag mo ikakahiya. I-share mo to sa lahat ng kakilala mo, lahat ng case system mo. Kakilala, kaibigan, kamag-anak, kumpare, kumari, kahit kapitbahay, kahit ex mo na yan. Lahat yan. Ganyan kaganda. 10 ways to earn na solid. I-highlight ko yung rank and rewards natin. Ay, ang mga yan, walang ganyan kagandang complan na rank and rewards. Walang ganyan, guys. 20 million rewards kada leader. Walang ganyan. Tayo lang yan. Tapos walang time frame. Walang pressure. Ang magpe-pressure sa'yo, ikaw na lang, sarili mo. Walang quota, walang demotion. Automatic na maging profit sharer ka pa, naging gold director ka. Walang ganyan. Tayo lang yan. Sobrang ganda. Problema lang, hindi mo hinahataw. Yun lang. Maghanap ka ng ganitong incentive program. Sige nga. Sige guys, subukan mo. Hanap ka ng ganitong incentive program kung may mahanap kang iba. Na may ganyan, franchise ng food cart. 300,000 franchise package yan. May freezer kasama yan. 20,000 ng product ng siomay yan. Kompletong gamit yan. I-operate mo na lang yan. Tapos taon-taon, magkakaganyan ka. Saan ka makakita ng ganyan? Wala yan. Tayo may ganyan. Yan pa, quarterly incentive. Annual incentive. Ayan, ang dami niyan. Ganyan pa, stocks program natin. Business center offer natin. Naku po. Kaya naman, guys. Sa buhay natin to, ha? Jeremiah 20:11. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Patunayan natin to with our company, First Class International. Right? So tayo po ay natapos na. Time check natin ay 9:58. So bago mag-alas 10, natapos tayo. Kung meron po kayong mga karagdagan at katanungan, you can chat there, no? Dapat pag nasugatan ka, kulay green na dugo mo. Sabi ni Mentor Daniel. Kulay barley na. Lumalim na ba ang inyong understanding at pagmamahal sa ating networking industry at sa ating mahal na kumpanya? Because if you really love this industry, guys, you will not be shaken. If you would start all over again, you will do networking pa din. Alam mo ba maraming mga experts, billionaires, yun ang pag may ganong interview na kung ako'y mag-umpisa ulit, gagawin ko networking. Ayun, ganon. Ganon kaganda industry natin. At yung ating company, retirement company natin ng FTI. Kung retirement company mo to, ito, doon mo na. Ipapamana mo na to sa mga mahal mo sa buhay. Wala na second, wala na. Wag na tayo sa Bisaya ba, magsikontot ba? Magsikantot ba? Wala nang ganon. Kaway-kaway sa mga kaibigan natin Bisaya ba? Yung iba kasi mga nagsisikantot pa eh. Second. Nagdadalawang isip ba? Tara, open tayo camera, guys. Camera. At magpipicture tayo before and after. Natapos tayo kanina before and ngayon natapos tayo. Nag-start tayo kanina. Ayan. Okay, ang ating pong Zoom ulit ha, every Tuesday, Thursday, Friday, and Sunday. Tomorrow ha, may bomb tayo ng 8 p.m.
pagtulong-tulungan natin na ma-hit natin yung 100 packs, no, na capacity ng Zoom natin. Sobrahan pa natin. Okay? Sige, picture tayo. Picture. Siguro ano tayo, sige, picture lang tayo muna tapos ano tayo, siguro konting sharing lang muna yung mga leaders natin dito. Okay? Picture muna tayo, picture. Ang ating hand sign, ikaw at ang company, together forever. Ayan. Yan, ganon. Smile. Hold your breath for 10 minutes. Naku po, 10 minutes. Nag-collapse na si mentor. Yawn! Shoutout sa team office dyan, Kabayani. Yawn. O ha? Ayan, 10 minutes. Konting sharing tayo guys. Konting sharing kahit siguro mga dalawa, tatlo. Your best takeaway, your realizations, no? So, nadagdagan ba ang iyong pagmamahal sa ating industriya at sa ating company? Share naman kayo dyan. You can unmute your mic. Kahit mga dalawa o tatlong sharing. Sige po. Just open your mic. Ay, nahiya sila. Nahiya ko, mentor, Proud ka ba na sa FCI ka? Sige nga, mag-unmute ka. Yung proud na sa FCI ka. Lumalim na ba ang iyong pagmamahal? Mas napalalim ba natin ang pagmamahal mo sa ating industriya at sa ating company? Kaya lang mahihain, no? Bawal naman kasi mahihain sa negosyo natin ba? Okay? Sharing. Sige. Sige, bahala kayo. Si Coach Bea na. Hinihintay lang kayo ni Coach Bea eh. Dahil nahiya pa kayo, di ba? Sige, pagbigyan natin si Coach Bea. Sige, Coach Bea, ikaw na daw po. Ladies first daw po eh. Ladies first. Kabayani, ikaw na muna. Susundan kita. Joke. Bakit ako? Bakit ikaw pa? Di ba? Ikaw, Kabayani, ano Sa masasabi akin mo? po, Ano masabi mo, Coach Bayani? simple lang. Sa ganda ng training at saka sa dami ng natututunan natin, lalo tayo nagiging confident. Lalong lumalakas yung loob natin na gawin yung negosyo. Kahit pa konti-konti, sabi nga sa training, in 1 year time, ang effort mo ay 75%, pero ang resulta mo ay 25%. Okay lang yun. Ang importante lang talaga, tuloy-tuloy. So sa akin po, sa akin lang po, sa sarili ko lang, ay very confident po ako. At lalong nag-uuming at nag-uumapaw ang aking paghahangad na ako'y magtagumpay sa FCI. Sa tulong ng may-ari at ng mga tinisami, ng mga co-leaders natin, ako po ay very thankful at napakaswerte ko po na napunta po ako sa FCI. Salamat po at humayo tayo at magpakarami. Yun lang po, mentor. Yo! Ikaw na daw, Coach Bea. Thank you, Kabayani. Thank you po, thank you. Ana. Ayan, si Coach Bea na. Sige, go po. So, ayun, mighty morning po sa inyong lahat. Sa sobrang lalim na ng pagkakakilala ko kay FCI, sabi ko nga, pati bundok sinusuong ko na eh. Kasi hindi lang sa kapatagan ng tao, kailangan ng barley. Tama po. So, ibig sabihin, kahit saan, pwede natin ialok si barley at the same time, hindi natin pwedeng ikahiya. Sabi ko nga, di ba lagi ko sila sabi, hindi
dapat ikahiya si Barley kasi kailangan talaga natin ito. At the same time, ito yung magiging susi natin para makamit natin yung tagumpay natin. Tama? So, ayan. Walang dapat ipangamba kasi talagang ramdam na natin na ito na yun. Tama po. So, talagang masasabi ko lang na sobrang lalim na ng ng tiwala at pananalig ko na dito ko makakamit yung naudlot kong mga pangarap sa iba. Tama po. Sa iba, as in sa iba kasi hindi ko nakamit eh. Ngayon unti-unti na nararamdaman ko na sana nga. Pero hindi ko ibig sabihin na sana nga. Eto na 'yon. Dapat walang sana. Pero di ba, tanggalin natin. Eto na. Diba po? Kasi hindi lang yung na Mambea ang nakakaranas ng magandang oportunidad na to. Kasi ramdam na rin natin sa iba nating mga kasama na nagkakaresulta na din. Di ba po? Kaya, ayun, sa tulong ng mga mentor, ayan, coaches, di ba? Sa inspirasyon ng bawat isa, talagang masasabi natin na sobrang ganda. Di ba po? Ang lahat na pagtutulong-tulungan, kasi hindi naman yan makakaya ng iisa lang. 'Di ba? Kumbaga nga kumbaga sa isang bagay, yung ting-ting, hindi yan makakawalis kung hindi yan magiging big kiss ng bawat isa. Tama po. So, yun lang po masasabi ko. Maraming salamat. Mentor Sam. Wala na daw sana-sana, no? Ito na yon. Ito na yon. Alright. Thank you, Coach Bea. Next. Sino pong gusto mag-share? Sino daw? Coach Daniel Padilla. Coach Daniel Padilla, no? Ang ating PWD entrepreneur. PWD mentor. Go ahead, Coach. Mentor Daniel. Wala pong walang sounds po, men. Wala ka pong sound. Hello po. Yeah, meron na. Ayan, dinig na. Yo, Alright, pasok. yan. So tama po, no. Ako naman ang nagustuhan ko. Actually, sa totoo po. Totoo eh. Dun sa training. Kasi ah personally sa akin, personal experience. Wala na akong makitang wala na akong makitang opportunity sa industry. Kahit tumanggap. Especially sa mga kagaya namin. Tingnan natin yung reality. Sa totoong buhay kasi ang hirap maghanap ng ibang opportunity na hindi ka titignan, hindi ka i-discriminate, kumbaga hindi ililimit yung galaw mo, yung ano ka, pero yun nga, sa industry po natin yun yung isa sa nagustuhan ko eh. Saka dito, talagang hindi mo siya gagawin mag-isa, lalo sa company po natin sa FCI, yun yung talagang nakikita ko din. And na-appreciate ko, talagang hindi mo gagawin to mag-isa. Gagawin mo to lahat, gagawin mo to kasama buong kumpanya, buong tama nga sabi nga ni Coach Bea, hindi ka gagalaw mag-isa kasi tayo parang walis tingting nga. Ghost, big case. Kasi kung ikaw lang mag-isa, hindi ka naman makakawalis eh. Kaya mo, oo, pero hindi, kumbaga, hindi mo mawawalis, sabi nga, yung malaking dumi na nasa harap mo. Pero pag sama-sama tayo, kaya. Kasi, kumbaga, tayo-tayo din naman po yung magsusuportahan, tayo-tayo din yung huhugutan ng inspirasyon, ng lakas, ng bawat isa. Ayan. So, yun po. And sabi nga ni Kapay, tama, huwag nang sana. Ito na yun eh. Sigurado na. Ang kailangan mo lang naman gawin dito is gawin mo yung part mo kasi
yung part ni FCI na gawa na niya eh. Naibigay na po sa atin yung pinakamagandang comp plan, yung pinaka-unique and sabi nga natin world class na product. Ang gagawin na lang natin talaga is gawin mo yung part mo. And yung success is talagang nandoon. Sigurado na yung success basta ginawa mo, basta gawin mo yung part. Ayan. So thank you po, Mentors Up. Yan lang po yung aking masasabi. Okay, thank you po, Mentor Niel. Thanks for sharing that. Sabi nga kanina, di ba, it's equal opportunity kahit PWD, there's a chance na magtagumpay sa negosyo natin just like Coach Daniel or Mentor Daniel. Okay, sige po. Sino pa? Meron pa? Last. Then babay na tayo. Meron pa? Okay na kayo? Walay na? Okay, sige. I'll see you guys tomorrow, Zoom, 8 o'clock now for the boom, boom, boom. Business opportunity meeting na another presentation tomorrow. And of course, push natin yung event natin ng ating May 24, Sunday, yung Mega Sizzle event natin, no? Kung may mga kailangan pa kayong tickets, magsabi lang po, may mga tickets pa tayo available para doon sa raffle natin. Okay? So, yun. Alright guys, maraming salamat po. Thank you guys. God bless everyone. Good night. Thanks po.